Ang nasasaksihang universo ay sumasaklaw ng humigit kumulang 70 bilyong liwanag taon. Maaaring ipalagay na ang bahagi ng universo na hindi natin kayang makita ay mas malaki pa rito. Napakalawak ng kalawakan na hindi ito kayang abutin ng isipan ng tao o hindi pa man sa ngayon. Ayon sa ilang teorya, maaaring mas maliit ang kalawakan kaysa sa akala natin. Paano nga ba ito posible? Maligayang pagdating sa channel na Hubble. Ngayon, susubukan naming gabayan kayo sa tulay na nag-uugnay sa macro at micro na mundo. Ayon sa mga makabagong datos, ang bahagi ng universo na hindi pa natin kayang obserbahan ay maaaring nasa 20 trilyong light years ang diametro. Isipin mo na lang, batay sa mga datos na meron tayo, maaaring ipalagay na karamihan ng kalawakan ay dapat na walang laman. Dahil ang dami ng materya sa bahagi ng kalawakan na naimbestigahan natin ay medyo kakaunti. Kapag tumingin tayo sa kalawakan, makikita natin ang napakalalaking hindi masukat na lawak ng nagyeyelong kawalan. Pero paano kung ang universo ay kasya sa isang atomo? Mukhang absurd ba? Huwag muna kayong magduda agad. Itong teorya na parang philosophical na katang-isip ay maaring hindi naman ganong imposible. Simulan natin sa pag-alala kung ano ang alam ninyo sa materya. Binubuo ito ng pinakamaliit na particle, ang mga atomo. Ang mga maliliit na ito ang nagsisilbing pundasyon kung saan nakatayo ang sanlibutan sa paraan na nakasanayan natin. Ang mga atomo ay napakaliit na kahit gamit ang pinakamalalakas na optikal na kagamitan, hindi pa rin talaga natin sila makikita. Kagiliw-giliw na katotohanan, hindi talaga natin alam ang hitsura ng atomo kaya nagbabase lang tayo sa siyentipikong teorya. Bagaman di natin nakikita ang mga atomo, napatunayang binubuo ang mga ito ng mas maliliit na subatomikong partikulo gaya ng neutron, proton, electron at quark. Ngayon, alam nating ang mga atomo ay napakarami at napakaliit. Ang katawan ng isang karaniwang adult ay binubuo ng humigit kumulang 7 oktilyong atomo. Paalala, ang bilang na ito ay parang 7 na may 27 zero sa dulo. Isipin mo na lang ang dami niyan. Pero ang atom ay may sarili ring estruktura at komplikadong anyo. Ito ang nagbibigay daan para pag-isipan natin ang kamanghamanghang teorya ng micro-universo. Paano nga ba ang itsura ng atom kumbaga sa loob? Malamang natatandaan ninyo mula sa aralin sa kimika na ang atom ay may nucleus na binubuo ng proton at neutron at mga electron na umiikot dito. Ang modelong ito na iminungkahi ni Ernest Rutherford noong 1911 ay tinawag na planetaryong modelo ng atom. Totoo, kusang lumilitaw ang pagkakatulad dahil ang paggalaw ng mga atom sa paligid ng nucleus ay kahawig ng pag-ikot ng mga planeta sa paligid ng araw. Bukod dito, hindi pa napabulaanan ang modelong ito at pinatutunayan pa ng mga bagong pag-aaral. Paalala, mas angkop ilarawan ang paggalaw ng elektron gamit ang quantum mechanics kaysa klasikong mekanika. Ibig sabihin, ang pinakamaliit na bahagi na pundasyon ng materya ay may katulad na estruktura sa, hindi biro, solar system. Ito ba ay simpleng dulot lang ng batas ng pisika o may mas malalim pang dahilan sa pagkakatulad na ito na mas kamangha-mangha? Babalikan natin ang tanong na iyan mamaya, pero ngayon, sagutin mo muna ito. Ilang elektron ang meron sa universo? Nakakatawa, di ba? Kahit pinakamalakas na computer, lalo na utak ng tao, di kayang iproseso ang ganyang numero. Pero paano kung sabihin kong iisa lang ang elektron? Eksaktong ganyang hypothesis na tinawag na teorya ng isang elektron na universo ang iniharap ng Amerikanong pisiko na si Richard Feynman at tunog science fiction talaga ito. Ayon dito, iisa lang talaga ang elektron sa mundo na gumagalaw sa espasyo at oras ng sobrang bilis kaya parang napakarami nila sa paningin natin. Isang maliit na particle lang ang bumubuo sa lahat ng nasa universo. Ano sa tingin mo rito? Hindi man ito tinanggap ng karamihan pero dahil sa prinsipyo ng pagkakatulad ng mga elektron na hindi mo kayang pag-ibahin ang mga ito gamit ang eksperimento, hindi mo rin ito mapapabulaanan. Ganyan ang paradox. Pero balikan natin ang estruktura ng atomo at ang mga di kapani-paniwalang teoryang ipinapanganak nito. Subukan nating sagutin ang tanong, ano ang ibig sabihin ng laki ng isang bagay? Bagaman pamilyar ang kahulugan ng salitang ito, ang konsepto ng laki ay misteryoso at relatibo. Halimbawa, ang mundong nakapaligid sa atin ay nakaayon sa ating laki dahil tayo ang gumawa nito.
Pero pagdating sa kalikasan, hindi ganun kasimple. Para sa atin, napakalaki ng mga bundok at planeta na mahirap maunawaan. At ang mga langgam, pati na rin ang lahat ng microanyo ng buhay, mula sa simpleng maliliit hanggang sa mga mikroskopiko. Pero alam ba ng mga langgam na maliit sila? Naiintindihan ba nila na nasa mundo sila ng mga higante? Malabo iyon. Ang mundo nila ay pamilyar sa kanila tulad ng mundo natin sa atin. Kung ikukumpara naman sa mga bagay sa kalawakan, hindi lang tayo mikroskopiko, mas maliit pa tayo kaysa roon. Nakakakilabot ang ideyang yan. Hindi na nakapagtataka dahil si Howard Phillips Lovecraft, ang maestro ng katatakutan at pantasya, ay itinulak ang ideya ng kawalang halaga ng sangkatauhan sa harap ng walang hanggang kalawakan sa kanyang mga akda. At dito na tayo napupunta sa pangunahing tanong ng ating video. Paano kung ang ating universo ay kayang magkasya sa dulo ng karayom? Paano kung ang solar system ay isa lang palang atom, isa sa napakaraming tulad nito na bahagi ng ibang uri ng materya? Kung susundan natin ang ideyang ito, makatuwiran ding isipin na sa mga atom at partikula na bumubuo sa ating pag-iral, maaaring may mga nakatagong buong mundo rin. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ng isang pantas, ang kawalang hanggan ay hindi talaga ang hangganan. Mukhang ganun nga. Ang ating realidad ay talagang maaring nasa subatomikong antas ng isang ganap na ibang realidad. Ganoon din sa ating subatomikong antas ay maaring may mga buong mundo rin. At ganoon ito hanggang sa kawalang hanggan, papaliit at palaki ng mga sukat. Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Pero ang magsaliksik ng mga hindi ka panipaniwala, iyan ang trabaho namin. Ang pinakakapanabik dito, kapag tiningnan natin ang kilala nating universo at pinagmasdan ng mga batas na gumagana rito, madali tayong makakarating sa parehong konklusyon. Nagsisimula lahat sa maliliit na partikulo gaya ng atomo at nagtatapos sa malalaking bagay sa kalawakan at mga kumpol ng bituin. Lahat mula sa inyong tanghalian ngayon hanggang sa isang bagong natuklasang exoplanet ay gawa sa iisang material na bumubuo sa lahat ng bagay. Pangarap ng siyentipikong mundo na makahanap ng teorya ng lahat. Isa sa pinakamahalagang pundasyon nito ang tanong tungkol sa ugnayan ng micro at macro mundo. Sa pagsasama ng quantum mechanics at classical physics, posibleng maunawaan ng mga batang siyentipiko sa hinaharap ang tunay na katangian ng universo at mga bagay sa labas nito. Sa huli, ayon pa nga sa isa sa pinakasikat na bersyon ng paglikha ng ating universo, nagsimula ito bilang isang walang hanggang siksik, ngunit napakaliit na singularidad. Pagkatapos, mula sa maliit na puntong iyon, kumalat ito sa lahat ng kilalang hangganan. Ito ang tinatawag na teorya ng malaking pagsabog mula sa maliit patungo sa isang bagay na napakalaki. Sa tingin niyo rin ba na ito ay may kaugnayan sa mga sinabi namin ngayon tungkol sa micro at macrocosmos? Oo, pero may mahalagang paliwanag din. Ang tuldok ay hindi katumbas ng atomo. Ang singularidad na naging simula ng malaking pagsabog, kahit na napakaliit nito, ay naglalaman ng lahat ng kailangan para mabuo ang buong universo. At hindi natin maaring tawagin itong pinagmulan mula sa isang atomo. May tinatawag ring teorya ng mga string na mahusay na kandidatong teorya ng lahat ng bagay. Ang pangunahing ideya ng napakakomplikadong teoryang ito na may maraming interpretation ay ang atomo ay hindi isang bilog na bagay na ang hugis at itsura ay natatandaan pa natin mula sa paaralan. Sa halip, mga string or katulad lang ang mga ito. Ang ugnayan ng mga nag-vibrate na string ay sumasaklaw sa halos lahat ng alam ng agham, kabilang ang batas ng pisika, grabidad at quantum mechanics. Ngunit may mga kahinaan din ng string theory. Kahit na marami itong naipapaliwanag, nagsisimula itong magkaproblema, halimbawa, sa dark matter, kung saan tila nagkukulang ang string theory. Pero hindi kailangang maging pesimista. Matagal nang nagsusumikap ang mga siyentipiko na maisama ang pag-aaral tungkol sa dark matter sa string theory. Noong huling bahagi ng 2018, naglabas ang mga siyentipikong Suweko ng bagong bersyon ng string theory kung saan ang ating universo ay umiiral sa hangganan ng isang patuloy na lumalawak na bula. Itinakwil ng bersyong ito ang nakasanayan nating 4 na dimensyon, 3 espasyo at 1 panahon, at iminungkahi na ang buong ating mundo ay mga pag-alon lamang sa ibabaw ng bula na ito. Ang nangyayari sa loob ng bula o sa malayo rito ay nananatiling isang misteryo. Ano ang masasabi mo sa ganitong mga posibilidad? Isa lang tayong maliit na sibilisasyon, isang tuldok sa maliit na bahagi ng realidad na nasa ibabaw ng bula na maaaring bahagi rin ng mas malaki pang bagay.
Maaaring ang buong mundo natin ay isang proton o quark lang, isang maliit na bahagi lang ng realidad. Bakit kaya hindi natin ito nararamdaman? Nararamdaman ba ng atom na bumubuo sa iyong salaming pang-araw na isa lang siyang atom na bahagi ng plastic? Pero mahalaga ba talaga na makakuha tayo ng tiyak na sagot sa tanong na ito? Sa huli, dapat lang tayong maging mapagpasalamat na ang ating napakalaking tahanan na tinatawag na universo ay puno ng mga kamanghamanghang hiwaga. Ang universo ay isang kamanghamanghang lugar na puno ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari at mga epikong kaganapan. Ang pinakakamangha-mangha sa mga ito ay ang gamma bursts. Kasama ng mga ito ang napakalalakas na pagbuga ng enerhiya na nagaganap dahil sa matitinding pagsabog. Sa kabutihang palad, nangyayari lang ito sa mga galaksya na malayo sa daigdig. Kung iba ang sitwasyon, malamang na ang sistemang solar at ang sangkatauhan kasama nito ay wala ng pagkakataong mabuhay. Ano nga ba ang gamma ray burst at ano-ano ang mga uri nito? Karaniwan, hinahati ang gamma ray burst sa maikli at mahaba, tumatagal mula ilang milisegundo hanggang higit isang oras. Isang nakamamatay ngunit kahangahangang pangyayari kahit mula sa malayo, ito ay isang medyo makitid na sinag na lumilipad sa magkasalungat na direksyon halos kasing bilis ng liwanag. Ito ay lumilitaw sa sandali ng pagsabog ng isang supernova at nagmamarka ng mahiwagang sandali ng pagsilang ng isang neutron star o itim na butas. Yade it in isang senaryo. Minsan, ang gamma burst ay nagyayari rin kapag nagsanib ang mga neutron star. Pero ang naitala ng Swift na Cosmic Observatory ay lumalampas sa mga klasikong paliwanag at medyo nakakatakot pa nga. Ngayon, pag-uusapan natin ang higanting gamma ray burst, sing-sing na binubuo ng siyam na gamma burst at isa sa pinakamalalaking kilalang estruktura sa universo. Unang napag-usapan ang gamma burst bilang fenomeno noong Hulyo 2, 1967. Ang nangyari, ang mga Amerikanong spy satellite ng Vela system ay nakadetect ng kakaibang liwanag na hindi maaring galing sa mga atmospheric or cosmic na phenomena at lalong hindi mula sa nuclear tests. Ang ganitong klaseng tuklas ay naging lubos na nakakagulat. Dahil dito, daan-daang probabilistic na modelo ang iminungkahi para ipaliwanag ang pinagmulan ng gamma bursts at mahigit 5,000 siyentipikong pag-aaral ang nailathala. Sa totoo lang, paano nga ba natutukoy ang isang gamma burst? Sa pamamagitan ng isang paraan na tinatawag na spektroskopiya, sinasaklaw ng electromagnetic spectrum ang mga electromagnetic wave na may iba't ibang frequency. Ang mahalaga sa atin sa video na ito ay ang pinakamalalakas na kabilang sa ionizing radiation kung saan maaring matukoy ang gamma rays. Pagkatapos matuklasan ang unang gamma burst na naitala bilang gamma ray burst, 67072, marami pang ibang katulad na mga tuklas ang nangyari. Ito ay mga maiikli, mahahaba, malalapit, malalayong at iba pang mga ebidensya ng mga epekto ng napakalalakas na pagsabog sa kalaliman ng kalawakan. Noong una, nalilito ang mga siyentipiko sa posibleng sanhi ng matinding pagbuga. Isa pang tanong, saan kaya nagmumula ang mga pagbugang ito? Ang unang iminungkahing teorya ay nagsasabing ito ay mga bakas ng mga pangyayaring nagaganap hindi kung saan-saan, kundi mismo sa ating kalawakan. Pero nang umangat sa mas mataas na antas ang pag-aaral ng gamma burst, naging malinaw na ang mga kaganapang ito ay nakakalat sa buong universo at kadalasan ay mas malayo pa kaysa sa hangganan ng daang gatas. Samantala, patuloy na nadadagdagan ang listahan ng mga gamma burst. Ngunit ang natuklasan noong Hulyo 2015 ng grupo ng mga astronomong Hungarian at Amerikano ay yumanig sa siyentipikong komunidad. May nangyari muna bago ang pagtuklas. Sa iba't ibang panahon, isinistimisa ang mga datos na nagmula sa ilang observatoryo sa mundo at batay sa mga impormasyong ito, nagkaroon ng konklusyon tungkol sa pagkakatuklas ng isang estruktura na matatagpuan sa hindi kapani-paniwalang layo mula sa atin. Ano nga ba ang natuklasan ng mga siyentipiko? Ang higanting singsing ng gamma ray bursts na umaabot ng 5.6 na bilyong liwanag na taon ay itinuturing na pinakamalaking bagay sa universo na nasa listahan ng pinakamalalaki pagkatapos ng dakilang pader ng Hercules, Hilagang Corona. Kahanga-hanga rin ang layo ng misteryosong estruktura mula sa daigdig, higit sa 9 na bilyong liwanag na taon. Kung titingnan mula sa ibabaw ng planeta, ang singsing na binubuo ng 9 na gamma ray bursts ay 70 beses na mas malaki kaysa sa diameter ng buong buwan sa kalangitan.
Kapansin-pansin na pare-pareho ang layo ng lahat ng tuldok-tuldok na pagsabog mula sa daigdig. Lumilitaw ang tanong, ano ba ang napakalaking estrukturang ito at saan ito nagmula? Ayon sa ilang mga palagay, ang napakalaking sfera ay isang kakaibang proyeksyon ng mga pagsabog na nangyari ng sabay-sabay. Mas tama, ang mga ito ay sumabog ng sunod-sunod sa loob ng medyo maikling panahon na tumagal ng humigit kumulang 250 milyong taon. Aminado ang mga siyentipiko na ang naturang pangyayari ay napakabihira at ang tsansa na makabuo ng ganitong estruktura ay 1 sa 20,000. At gayunpaman, ano nga ba ito? Isa sa mga palagay ay nagsasabing may kinalaman tayo sa isang higanteng supercluster ng mga galaksya na pumapalibot sa isang dambuhalang kumpol ng madilim na materya. Ngunit ang mga pinakamatapang na hypothesis ay ang mga sumusunod. Ilang mga astronomo na nagmamasid sa bagay na ito ay iniisip pang palakihin pa ang natuklasang estruktura na sa totoo lang ay hindi na maliit. Ang mga tagasunod ng nabanggit na teorya ay naniniwala na ang nakikita lang natin ay ang panloob na disk. Ang panlabas naman ay umaabot sa diametro na 10 hanggang 12 bilyong liwanag taon. Kung totoo ito, maaari itong magangkin ng titulo bilang pinakamalaking estruktura sa sansinukob. Ngunit ayon sa kosmolohikal na teorya, imposible ang ganitong mga konglomerado dahil sa isotropiya ng sansinukob na hindi nagpapahintulot ng mga random na fluctuation. Sa katunayan, ibig sabihin nito na hindi totoong umiiral ang malalaking galactic na pader na natuklasan ng mga astronomo kamakailan. Anong konklusyon ang maaari nating makuha mula rito? Maaring mali ang ilang bahagi ng kosmolohikal na teorya sa pagpapaliwanag ng realidad ng universo o kaya naman ang napakalaking estruktura na malinaw na naipakita ng siyam na gamma ray burst ay umiiral lamang sa imahinasyon ng mga astropisiko. Gaano kalubha o delikado ang maaaring idulot ng mga ganitong uri ng pulso? Para kahit paano ay maipakita ang laki ng enerhiya na inilalabas ng gamma ray burst, kailangan nating itong ihambing sa isang bagay na pamilyar tulad ng araw. Kung sakaling sumabog ang araw na parang thermonuclear bomb, ang enerhiyang lalabas ay isang biglaang pagsabog lang at hindi pa iyon pinakamalakas. Ang pagsabog sa 10 liwanag taon mula daigdig ay delikado para sa atin. Isipin mo na lang, sa loob lamang ng ilang segundo ay maglalabas ng napakatinding dami ng enerhiya na maihahambing sa pagsabog ng isang atomic bomb sa bawat ektarya ng kalangitan. Tinitiyak namin, hindi tayo matutulungan ng atmosfera ng daigdig. Lahat ng may buhay sa planeta ay mawawala sa isang iglap. Kahit 100 beses pang mas malayo ang pagsabog, malungkot pa rin ang magiging epekto nito sa daigdig at mga naninirahan dito. Kaya bawat gama na pagsabog ay pwedeng pumatay ng lahat ng buhay sa loob ng libu-libong liwanag taon na radius. Sa kabutihang palad, bihira lang mangyari ang ganitong pangyayari. Ngunit kung isa sa alang-alang ang pagkalipol ng mga dinosaur na maaaring dulot ng isa sa mga ganitong kaganapan, malinaw na ang malaking pinsala sa biospera ng daigdig ay nangyayari kahit isang beses tuwing ilang daang milyong taon. Sa totoo lang, may ilang gama na pagsabog na pwedeng makita ng walang gamit na teleskopyo kahit na ang layo nila mula sa solar system ay nasa bilyon-bilyong liwanag taon. Ngunit bumalik tayo sa hindi pa natutukoy na bilog na estruktura na natuklasan sa kailaliman ng kalawakan. Nagtatanong ang mga siyentipiko kung ano ang maaaring lumikha ng ganitong kalaking estruktura. Sa iba't ibang panahon, naging mga posibleng salary ng gamma burst ang mga itim na butas, mga kometa, higanting bituin at maging ang mga cosmic brain. Yan noon sa 9 giyon, tila nagpasya na ang mga astronomo at nilimitahan ang mga pinaghihinalaan sa mga neutron star at supernova. Sa ngayon sa kasamaang palad, imposibleng matukoy ng eksakto ang realidad ng pagkakaroon ng ganoong kalaking konglomerado sa nasasaksihang bahagi, kaya ang mga hinuha ng mga astronomo ay mas kahawig ng paghuhula sa kape. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa ang mundo. Maaaring sa lalong madaling panahon ay magkaroon ng mga bagong, mas advanced na obserbatoryo na kayang sumili palalo sa kalaliman ng kalawakan upang matuklasan at mailabas ang lahat ng mga kalansay ng kabinet ng sansinukob na ito. Ang tao ang pinakamataas na antas ng evolution, ang pinakamatalinong uri ng nilalang na naninirahan sa mundo. Ang pagkatuto ay pangunahing pangangailangan ng Homo sapiens. Dahil sa walang sawang kuryosidad, napagaan ng tao ang kanyang buhay, napasunod ang ibang mga nilalang at buong tapang na naghangad na maabot ang kalawakan. At kahit na ang kotse ay hindi na ang sukdulan ng mga pangarap,
At ang computer na dati ay bahagi lamang ng katang-isip sa mga aklatan ay nasa bawat tahanan na ngayon may mga larangan pa rin na tayo ay parang mga bata pa rin. Isa sa mga larangang ito ay ang teleportation ng mga bagay sa malalayong distansya. Isa ito sa paboritong paksa ng mga manunulat ng siyensiyang piksyon na laging nauuna sa panahon at nagbibigay inspirasyon sa mga siyentipiko at inventor. Sumulat tungkol sa teleportasyon sina Alfred Bester, Tal Klein, Stephen King, ngunit kung sa mga katang-isip na akda ay detalyadong nailarawan ang teleportasyon, sa totoong mundo ay malayo pa tayo sa ganitong realidad. Matagal nang may mga pag-aaral sa larangang ito pero kakaunti pa rin ang makabuluhang resulta hanggang ngayon. Posible kayang magkatotoo ang katang-isip na nobela o mananatili na lang sa pahina ang teleportasyon? Ano ang maaaring idulot ng ganitong kombinyente pero mapanganib na paraan ng paglalakbay, progresibong hakbang o sumpa? Alamin natin. Teleportasyon. Ang mismong termino ay nagmula sa Latin at binubuo ng mga salitang magdala at malayo. Kung ilalarawan ang proseso sa simpleng salita, ito ay nangangahulugan ng biglaang paglilipat ng isang bagay sa kahit anong bahagi ng universo. Ang termino ay ipinakilala noong 1931 ng Amerikanong manunulat at mananaliksik na si Charles Fort. Dapat ding tandaan na ang konsepto ay tumutukoy sa ilang uri ng teleportasyon, kabilang na ang pinakasikat sa ika-21 siglo na quantum teleportation. Ang quantum teleportation ay seryosong pinag-usapan noong 1973 taon matapos mailathala ang isang artikulo na naglalarawan ng fenomeno na ito. Hindi pinag-uusapan dito ang biglaang paglipat ng tao sa ibang lugar. Hanggang ngayon malayo pa rin tayo dito. Ining mga eksperimento ay isinagawa lamang sa mga elementaryang partikulo at kahit na parang mahika ito, wala talaga itong kinalaman sa mahika. Para maintindihan ang pinakapunto ng proseso, kailangan nating tanggapin bilang aksioma ang katotohanang lahat ng bagay ay binubuo ng mga set ng impormasyong algorithm. Hindi rin exception dito ang tao. Kaya ang teleportation ay nangangahulugan una sa lahat ng paglilipat ng impormasyon mula sa isang lugar papunta sa iba. Sa kaso ng mga photon, ganito ang itsura nito. Ang nagpadala ay may partikula sa isang tiyak na quantum na estado na gusto niyang ipadala sa tatanggap gamit ang eksaktong paglalarawan. Sa yugtong ito, ang diin ay nasa eksaktong paglilipat, hindi sa bilis. Pero kung may umiiral na theoretical na basehan, ibig bang sabihin nito na malapit nang maging realidad para sa atin ang teleportasyon? Si Charles Bene ang unang nagpatunay sa matematika na posible ito. Tama, noon, walang gumagamit ng mga kalkulasyong ito sa totoong buhay. Hindi direkta, natuklasan din ng iba pang hindi may paliwanag na fenomena tulad ng mga itim na butas na hanggang ngayon ay hindi pa rin napatutunayan sa eksperimento ang pag-iral. Ang mga sumunod na nangyari ay malayo sa mga eksena sa mga pelikulang Hollywood kung saan si Arnold Schwarzenegger ay astig na inililipat sa planetang Mars gamit ang teleportasyon. Patuloy pa rin ang mga eksperimento, ngunit sa ngayon impormasyon lang tungkol sa quantum na estado ang naililipat, hindi pa ang mismong material na bagay. At ito ay isang malaking tagumpay sa agham dahil sa teorya, sapat na ang impormasyon o manual upang matagumpay na maibalik ang orihinal na bagay sa bagong lokasyon. Sa totoo lang, pamilyar na sa atin ang proseso ng teleportasyon tulad ng fax. Hindi ang aktwal na dokumento ang ipinapadala, kundi elektronikong impormasyon nito. Ang tumatanggap ay nakakatanggap ng eksaktong kopya ng papel. Gayunpaman, malaki pa rin ang pagkakaiba ng fax sa teleportasyon. Sa pangalawang kaso, ang orihinal na bagay ay tuluyang nawawasak at muling nabubuo sa isang ganap na ibang lokasyon. Ano nga ba ang mundong quantum at naiiba ba ito sa nakasanayan nating mundo? Oo, at napakalaki ng pagkakaiba. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang mga partikulo na nasa superposisyon. Kayo na ang humusga. Sa totoong buhay, hindi maaaring sabay na buhay at patay ang isang tao. Pinipilit ng realidad ang isang bagay na pumili ng iisang kalagayan, pero iba ang quantum na realidad. Ang mga partikulo rito, katulad ng pusa ni Schrödinger, ay maaaring sabay na nasa dalawang estado hanggat walang nakakakita sa kanila. Sa ibang salita, nagkakaroon ng uri ng pagsasapaw ng isa sa isa pa. Dito mismo nakasalalay ang paradox ni Schrödinger. Ang pusa ay nakaupo sa isang nakasarang kahon na maaaring maglabas ng lasong gas anumang oras at hanggat hindi nabubuksan ang kahon, hindi mo malalaman ang lagay ng pusa.
Maaring gumana ng bigla ng bitag na may gas at ang posibilidad ng kinalabasan na ito ay eksaktong 50%. Kaya para sa taga-Masid, ang pusa sa kahon ay parehong buhay at patay ng sabay. Medyo mahirap itong maunawaan at hindi na nakakagulat yon. Sa loob ng ilang dekada, ang pinakamagagaling na isipan sa mundo ay hindi pa rin lubusang naintindihan ang nakakabaliw na impormasyong ito. Ganyan talaga ang quantum physics at matagal pa bago ito maintindihan ng pinakamagagaling na isipan ng tao. Paano nga ba gumagana ang quantum teleportation? Para ito ay maisakatuparan ng buo, kailangan matugunan ang isang kondisyon, ang pagkakaugnay ng dalawang elementaryong partikulo. Ang hindi maipaliwanag na koneksyong ito ang nagpapahintulot sa mga partikulo na mabasa ang estado ng isa't isa kahit gaano pa sila kalayo sa isa't isa. Sa pagtalakay ng nakakagulat na tanong na ito, madalas nababanggit ang sikat na pahayag ni Einstein, hindi naglalaro ng dice ang Diyos. Ano naman ang kinalaman ng mga dice dito? Kaugnay ang mga ito sa siyentipikong pagtatalo dahil ginagawang mas madali ng mga analogy ang pag-unawa sa phenomenon ng pagkakalito. Isipin mo na may dalawa kang dice na kapag pinagsama ang kabuuan ay 6. Kung ihagis mo ito at lumabas ay 2, siguradong malalaman ng manlalaro ang halaga ng pangalawang dice kahit di niya ito makita. Ganoon din ang sitwasyon sa mga magkaugnay na quantum na partikulo. Bakit pinapahirap ng universo ang lahat ng ito? Wala tayong magagawa kasi wala namang nangakong magiging madali ang buhay. Ang ganitong uri ng phenomenon ay mahirap unawain pero hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng gamitin ang nabanggit na prinsipyo sa praktika. Dekada na ang nakalipas mula nang sinimulan ang mga eksperimento sa direksyong ito ni Professor Anton Cheilinger ng Universidad ng Vienna. Nagsimula ang eksperimento sa Canary Islands. Sa laboratorio sa isla ng Palma, gumawa sila ng magkapareng photon. Isa dito ay ipinadala sa Tenerife na 150 kilometro ang layo. Yang partikula ay naglakbay sa literal na kahulugan sakay ng isang laser beam. Pagkatapos, sa mga photon na nasa superposition, sumali ang ikatlong partikula, ang kandidato para sa teleportasyon. Sumunod, photon C ay nakipag-ugnayan sa partikula A sa isla ng Palma. At tapos na ang lahat, malalaman ng mga siyentipiko ang kalagayan ng nalilitong photon B mula sa Tenerife. At pagkatapos, technical na lang ang natitira. Ang B ay nagiging eksaktong kopya ng C, ibig sabihin naganap na ang teleportasyon. Kung aalisin ang siyentipikong detalye, lumalabas na napunta sa ibang lugar ang impormasyon tungkol sa orihinal. At kung marunong ka, maaari mong maibalik ang identical na kopya. Pero paano makakatulong ang lahat ng ito sa pangunahing tanong, ang posibilidad ng teleportasyon ng tao? Magagawa kaya nating maglakbay ng hindi gumagamit ng mga sasakyang pangkalawakan at iba pang kagamitan? Sa teorya pero sa praktika hindi ito ganoon kasimple. Ano ang kinakailangan para maisagawa ang proseso? Una, mga teleportation cabin na nakalagay sa iba't ibang lugar at isang magka-partner na entangled na magkahiwalay na nasa loob ng mga ito. Sa ikatlong cabin, dapat ay naroon ang bagay na ililipat o kung gusto mo, ika-clone. Kinukumpara ng computer ang estado nito sa mga entangled na particle at ipinapadala ang impormasyon sa teleportation point para likhain ang kopya ng bagay. Siyempre, madali lang yan sa papel. Isipin mo kung mali ang pag-scan ng computer sa impormasyon, sa halip na ikaw, isang prutas na langaw, scolopendra o simpleng patatas ang lilitaw sa teleportation booth kahit saan sa Venus. At wala ka ng pagkakataong bumalik sa dati mong anyo dahil nawasak na ang orihinal na material. Sasabihin mo, kaya bang magkamali ng computer? Sino ang nakakaalam? Dahil sa ating katawan, may humigit kumulang 7 oktilyong atomo. Mas marami pa kaysa sa mga bituin sa nakikitang universo. Kung idagdag pa natin dito ang mga connection ng neuron at pagsamahin ang mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod, malinaw na sa kasalukuyang antas ng teknolohiya, ito ay maituturing na isang ganap na katang-isip. Kung magkaroon ng supercomputer na kayang magproseso ng malaking impormasyon sa malapit na hinaharap, posibleng makagawa ng panibagong progresibong hakbang ang sangkatauhan. Sa ngayon, masigasig nating minamasdan ang mga exoplanet gamit ang mga teleskopyo, habang palaisipan pa rin kung may buhay nga ba sa mga ito. Kapag umunlad ang quantum teleportation, mawawala ang problema. Magiging posible para sa tao na pag-aralan at bisitahin ang mga planeta, pati na mag-organisa ng mga turistang biyahe.
Maaari bang mapalapit ng teleportation ang sangkatauhan sa isang unang antas ng sibilisasyon? Oo, pero may isang hindi kanais-nais na detalye. Kahit na magtagumpay ang lahat ayon sa inaasahan, mananatili kaya sa taong na-teleport ang mga katangian ng kanyang natatanging personalidad? Sa totoo lang, lumalabas din ang ganitong problema sa mga siyentipiko na sumusubok gumawa ng paraan para mai-upload ang utak ng tao sa isang supercomputer o sa ibang elektronikong tagapagdala. Magpaari ding sa pamamagitan ng teleportation ay mga walang buhay na bagay lang ang maaring mailipat at hindi mga buhay na nilalang. Hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung ano talaga ang nagpapabukod tangis sa bawat tao. Ang mga tanong na ito ay kailangang sagutin ng mga psikologo ng hinaharap dahil mas mahirap lutasin ang ethical na aspeto ng teleportasyon kaysa sa technical na bahagi nito. Habang iniisip pa ng mga pisiko kung paano palawakin ang distansya ng teleportation booth, hindi pa kasama ang interstellar na paglalakbay at usapin ng pagkatao, alam natin, mangyayari ito. Mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at magbigay ng mga bagong ideya para sa mga paglalakbay na higit pa sa bilis ng liwanag. Sama-sama nating palapitin ang hinaharap.